God, manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, Yahweh, salamat sa pagkakataon na muli ay pinagkatagpo niyo kami sa lugar na ito, muli upang makapagnilay, makapakinig ng iyong salita, at maging bahagi, Panginoon, ng spiritual warfare, Lord. Dalangin namin, equip mo kami ng iyong divine wisdom at ng humility, Panginoon. At dalangin namin, Ama, na ang bawat salita na amin pong mapagninilayan sa hapong ito ay maging weapon rin namin against evil darkness. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Babasahin ko po ang aklat ng Henesis, Kabanatang 7, talatang 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. Genesis chapter 7, verse 1 up to the following verse. Sinabi ni Yahweh kay Noe, "Pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa hindi malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas at sa gayoy daraming muli ang mga ito." Verse 14, pinapasok din niya ang bawat uri ng hayop, mailap at maamo, lumalakad at gumagapang sa lupa, at bawat uri ng ibon, 1 lalaki at 1 babae, ng bawat may buhay ang isinama ni Noe, ayon sa utos ng Diyos. Pagkatapos, isinara ni Yahweh ang pinto ng daong. Ang minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mga salita ng Diyos. Sige po, palakpakan po natin ang pagkakabasa ng kanyang salita. Praise God! Pwede na po kayong magsiupo sa presensya po ng ating Panginoon. Sinadya ko po na ito po ang ating maging reading for today, mga kapatid, kasi meron po itong relevance sa ating pong Sunday Gospel. Kung kayo po ay naka-attend ng gawain nung Monday sa One Body, One Spirit sa Lunsad, ang reading po ay tungkol po sa Matthew 24, na ang nakalagay po doon, sabi ng Panginoon, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa panahon ni Noe, kung saan ang mga tao ay kumakain, umiinom at nagsisipag-asawa, at hindi nila namamalayan, biglang dumating ang rumaragasang baha at ang mga naiwan sa labas ay inanod. Now, madalas mga kapatid po kay Kristo, pag binabasa po natin ang kasaysayan po ni Noah, mga kapatid, madalas nakapokus po tayo doon sa pagbuhos ng ulan, pagbaha, yung disenyo ng ark, at saka yung covenant rainbow. Pero meron po ditong detail na minsan ay hindi po natin nabibigyan ng pansin. At yun po yung binasa ko dito. Sabi po dito, God told Noah to bring both clean and unclean animals in the ark. So bakit po ito importante, mga kapatid? Kasi ang flood sa time po ni Noah, mga kapatid ko kay Kristo, ay makikita natin na hindi lang po siya story of judgment, mga kapatid. It is also a story of discernment. Sabihin nyo nga po, discernment. Discernment. So, habang ang daigdig nung time po ni Noah ay nalulunod dahil po sa kanilang corruption, God was teaching Noah how to distinguish kung ano yung mga bagay na dapat i-preserve. Ano yung hayop na pwedeng i-offer or i-sacrifice? Ano yung hayop na dapat iwasan? Ano yung pwedeng i-allowed? At ano naman yung pwedeng manatili doon sa loob ng ark, mga kapatid? So, dito ho, makikita natin na sa spiritual warfare, mga kapatid, discernment is one of our weaponry.
Kailangan po ng discernment pagdating po sa spiritual warfare. Kasi po, ang kalaban po, nakaka-gain po siya ng pundasyon at nagiging malakas po siya once na ang isang believer ay nagfe-fail i-distinguish kung alin ba yung clean and unclean sa buhay. Amen? At yan po yung ating pag-aaralan ngayong hapong ito. Ang pag-aaral po natin may pamagat po na Discernment in Spiritual Warfare. Discernment in Spiritual Warfare. So bakit po importante yung discernment pagdating po sa labanan, mga kapatid? Unang-una po, God teaches His people to discern. Sabi po dito sa verse 2, magdala ka ng 7 pares ng bawat hayop na malinis. So, wala pa si Moises, mga kapatid. Wala pa po yung Levitical law kung ano yung mga hayop na marumi o malinis. Inihahanda na po ng Diyos si Noah tungkol po sa principle ng clean and unclean. So, anumang bagay na dumarating po sa ating buhay, mga kapatid, merong makapagpapalakas, merong makapagpapahina sa iyo, at alam mo dapat kung alin yung pwedeng iwan mo na doon sa labas ng ark. Amen? Kasi, hindi po lahat ng nag-e-enter sa buhay po natin ay kailangan mong i-entertain. So there are things that poison your soul. There are things that pull you away from God. So God was training Noah to recognize the difference. Hindi kasi tayo pwedeng humarap, lumaban po sa spiritual battle if we cannot distinguish kung ano yung pagkakaiba ng marumi sa hindi marumi. Amen. Amen. Amen? So you cannot fight spiritual battle if you cannot tell the difference between kung sino ba yung kaibigan mo na nakapag-lift up ng yung spirit at kung sino naman yung kaibigan mo na ikaw ang kanyang nahahatak sa kamunduan. Kasi marami pong mga ganun na sa halip sila yung umakay, sila yung naakay. Kasi nagkulang sila sa discernment, mga kapatid. So, you cannot fight spiritual battle, mga kapatid, if you can tell the difference between the habit that feeds your spirit and the spirit that feeds the flesh. Kasi po, may mga environment na ang pinipid niya yung spirituality mo, pinapalakas. Pero merong mga environment na ang pinipid niya sa'yo ay yung flesh mo, yung lust. Ito yung nabubuhay. So, maraming Christian nagpe-fail kasi nga, nagkukulang sa discernment, mga kapatid. So, you cannot fight spiritual battle if you cannot tell the difference between the influences that sow faith and influences that sow doubt. So, marami pong ganun. Akala natin, ito ay thoughts, idea na ini-implant ng Diyos sa isip natin. Pero hindi natin na-discern, hindi natin namamalayan, ito pala ay bulong na ng kaaway. Amen. Amen? So, discernment is the first step in victory, lalo na po sa spiritual warfare. So, bakit po importante yung discernment? So, some things must be preserved. Ang sabi ng Diyos, magtabi ka ng 7 pares na malinis na hayop. Bakit po, mga kapatid? Yung 7 pairs of clean animal ay meron pong spiritual purpose. Ang una po, they were acceptable for worship. They were acceptable for sacrifice. And they were acceptable for future blessing. Hindi pa yan alam ni Noah noong time na yon kung bakit sa dami-dami ng hayop, bakit 7 malinis at 1 pares ng hindi malinis ang pinapasok. Sabi dito sa chapter 8, verse 20, si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog. So there are things in our life, mga kapatid,
na kailangan pong binabantayan natin ng maigi. Kasi essential siya pagdating po sa ating future victory. For example po, nung si David ay binuhusan ng langis ng propeta, actually hindi pa naman siya iniupo sa trono nung time na yun eh. Kasi sabi nung propeta, baka patayin ako ni Saul pag nalaman niya na ang favor ng Diyos na sa binatilyo na ito. Kaya pagkabuhos niya ng oil kay David, umuwi siya sa Rama at si David ay bumalik sa pagpapastol. Now, pwede natin sabihin na pambihira. Pinatawag-tawag pa ako ng propeta tapos akala ko pa naman bubuhatin na ako ng mga tao, isisigaw yung pangalan ko bilang bagong hari. Yung pala, uuwi lang din ako sa amin para magpastol. Yung pala kasi, yung magiging training niya sa pastoring, mga kapatid, makikipagbuno siya sa mga sa mga leon, sa mga oso. Kasi darating pala ang panahon, essential for victory yung magiging training niya sa pakikipag-wrestling sa mababangis na hayop kasi haharap pala siya sa future Goliath. So kung nainip siya, isang malaking kabawasan sa kanyang arsenal yun. Ang isa pang bagay, habang nagpapastol siya ng kawan ng kanyang amang si Jesse, natuto siyang tumugtog ng harp, ng isang string instrument na meron din palang future na paggagamitan. Kasi hindi pa siya kilala ni Saul ng time na to. Tapos si Saul ay biglang matotorment ng evil spirit. Ngayon, ang isa niyang tauhan, sasabihin, Sir, kung papayag kayo, may kakilala ako, pwedeng niya kayong tugtugan. Magaling siyang manunugtog. At ipinatawag siya sa palasyo. At sa tuwing siya'y tumutugtog, mga kapatid, ay lumalayas yung evil spirit. Now, ang punto ko, mga kapatid, there are things in our life na essential po for our future victory na hindi natin dapat pabayaan. Una, prayer life. Devotion. Yung ating pong integrity, kailangang ingatan. Kasi kahit mangaral ka ng mangaral, kung nasira ang integrity mo, mahirap mong makonvince ang tao. Spiritual discipline, mga kapatid. Your worship, purity, and hunger for God. Lahat ng bagay na ito ay susubukang i-destroy ng kaaway, mga kapatid. Kasi ito ang magiging unang arsenal mo. Itong magiging weaponry mo against him, mga kapatid. Kaya, huwag nating pabayaan yung mga malilinis na bagay sa buhay natin na madungisan, mga kapatid. So, bakit po importante ang discernment sa spiritual warfare? Some things can enter your life but must not lead you. Sabi dito sa verse 2, magdala ka ng 7 pares ng bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa hindi malinis. Now, bakit pa inalaw ng Diyos na may matirang unclean? Diba? Kasi pagdating ng panahon, ipagbabawal nila na kumain ng baboy, ipagbabawal nilang kumain ng biak na kuko, ipagbabawal nilang kumain ng uwak, o kung ano-ano pang mga ituturing na mga unclean. Now, kung ganun din lang pala ang magiging purpose, mga kapatid, bakit pa hinayaan ng Diyos na mabuhay yung mga unclean animals? Ganito po. Kasi po, nung hindi pa nagkakasala ang tao, originally, lahat ng hayop na ito, after niyang likain, sabi ng Diyos, it is good. Walang bad. Pero nung pumasok yung kasalanan, naging corrupted ang lahat. Amen? Now, kailangan may matirang unclean kasi karamihan po sa mga unclean animals, sila po yung gaganap sa ecological balance. Sa ecosystem. Kasi po, karamihan po ng mga hayop na marurumi ay mga scavengers, mga predator. Pag puro kasi malilinis na hayop, mga kapatid, hindi po magbabalanse ang ecosystem. So, yun po ang kanilang purpose, mga kapatid.
Pero darating ang panahon, kagaya ng sinasabi po ni Peter doon sa kanyang vision, sabi ng Diyos sa kanya, kainin mo na yan kasi lahat nilinis ko na. So, yung clean and unclean things, mga kapatid, meron lang kasi siyang sinisimbolize pagdating po sa relihiyon ng Judaism, mga kapatid. Pero, hindi po sila meant for worship. Kailangan lang din nila mag-repopulate kasi nga, meron silang malaking gagampanan sa ecological balance, mga kapatid. So, meron pa rin po silang purpose, mahalaga pa rin po sila. But they were never meant to rule the ark. Imagine niyo na lang, kung hinayaan ni Noah yung leon na manggulo sa loob ng ark, di lahat ng mababait na hayop doon, patay. Amen? Ganon din po sa ating spiritual life, mga kapatid. Hindi natin pwedeng hayaang makontrol tayo ng mga bagay na dapat ay neutral sa buhay natin. For example, yung hobby, entertainment, social media, trabaho, pera, negosyo, relationship. Yung mga bagay na yan ay essential pero dapat neutral. Hindi mo dapat hayaan na i-dominate ka nito sa iyong buhay. Diba, maraming mga kabataan, hindi na nila makontrol yung kanilang sarili sa pagsiselfone. Kaya, pag umaga, ang hirap mong gisingin kasi magdamag silang puyat dahil sa social media. Ibig sabihin, sila yung nadodominate. Meron namang mga negosyante, wala nang panahon sa pamilya, sa sarili, sa gawain, sa paglilingkod kasi puro paghahabol ng pera. Ibig sabihin, siya yung nakokontrol ng pera na hindi dapat kasi ang mga bagay na to, essential siya, pero hindi ka dapat i-dominate. Amen? Merong mga relationship sa buhay natin na mahalaga na parte sila ng buhay natin. Pero kung kokontrolin ka, masisira yung balanse ng paglilingkod mo. Amen? So you may allow them in your life, kagaya ng ginawa ng Diyos na hinayaan niyang may makapasok na unclean animal, pero dapat hindi ito yung mangibabaw. Isipin nyo, sa 7 malinis, 1 marumi lang ang inalaw niyang makapasok. Amen po? So, some things must die. Nung dumating po yung judgment, ang Diyos kasi ang nagsara ng pinto hindi naman si Noah. Ang bigat kasi nun. Hindi niya yun kayang isara. Ang Diyos ang nagsara, mga kapatid. Kahit anong sigaw ng mga tao sa labas, pati ng mga hayop, hindi na pwede. Sinarado na ng Diyos eh. There are things in our life, mga kapatid, na hindi pwedeng i-allow na mag-survive sa buhay natin. Kapag nakipag-covenant na tayo sa Diyos na papasok sa kanyang ark or in a new season ng buhay natin. Kasi nga, pag tinanggap mo na sa Jesus sa buhay mo, isa ka ng bagong nilalang. May mamamatay sa iyong pagkatao. Ano po yun? Mga tinatago mong kasalanan. Addiction, toxic relationship, destructive habits na nakakapinsala sa iyong soul, mga kapatid. Unforgiveness, pride, and jealousy. Hindi yan pwedeng manatili sa buhay ng isang mananampalataya. Amen? So, every time that God elevates us, mga kapatid, meron siyang mga bagay or pag-uugali na pinapatay sa ating buhay para magamit niya tayo sa spiritual battle. Alam niyo, mahirap kasing maging mediator ka na merong touch si Satan sa buhay mo. Mahirap yun, mga kapatid. Amen? Mahirap mag-pray tungkol sa lust of the flesh kung may addiction ka sa pornography. Mahirap mag-preach ng about vices kung alam mo sa sarili mo na may bisyo ka rin sa buhay. So, Noah's discernment leads to victory and worship. Kasi ang sabi doon sa verse 20 ng Genesis 8, Noah built an altar to the Lord. Nung na-survive niya yung flood, mga kapatid, he entered into a new covenant. So, ang ating pong pagtatagumpay sa spiritual battle,
ay nakadepende po kung ano yung pinoproteksyonan at pinipreserve natin sa buhay. Amen? Kung ano yung pinoproteksyonan natin, yung pinaprioritize natin, at kung ano yung mga nire-remove na natin sa buhay po natin. Kasi mahirap kang lumago kapag mayroong mga bagay na nakakasagabal sa iyong maturity bilang isang mananampalataya. So discernment is not optional, mga kapatid. It is the anchor of our spiritual life. Amen? Amen. Maaari na hindi pa natin nakikita yung pagbuhos ng ulan. Maaari na hindi natin nauunawaan kung bakit kailangan pumasok doon sa loob ng ark. Pero alam niyo po, ang nakakamangha dito, isipin niyo, yung mga hayop nga, sumunod sa Diyos. Nung sinabi ng Diyos, pumasok kayo dyan sa loob ng ark, sumunod sa Diyos. Tapos yung tao, hindi. Samantalang, nabubuhay po ang hayop base sa kanilang tinatawag na yung instinct. Ang tao po may self-will, pero yung self-will nila ang nag-udyok sa kanilang kapahamakan kasi hindi nila pinakinggan yung babala. Amen, mga kapatid? So napaka-importante po ng discernment. So God defines what is clean and what is unclean. God is teaching us that worship must come from what is clean, pure, and dedicated. Pag ang Diyos ay humingi ng ihahandog sa Kanya, siya rin ang nagdidikta kung ano yung malinis, kung ano yung masamyo na handog, mga kapatid. So bakit po importante na mayroong clean animals doon sa ark, mga kapatid? Because it symbolizes purity. So they were meant for sacrifice, they were fit for the altar, and they were fit for the presence of God. Sabi po ng verse 21, nang maamoy ni Yahweh ang mabangong samyo, sinabi niya sa sarili, hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao, bagamat alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko na lilipuling muli ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon. So nung naamoy po ng Diyos yung masamyong handog, galing po doon sa inoffer ni Noah na clean animals, ito po ay naghatid ng isang covenant sa tao na kahit kailan hindi niya nagugunawin ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Amen, mga kapatid? So tayo po, kung ang mga nakatago, naka-preserve sa atin ay mga clean things, alam nyo, pwede itong mag-lead ng favor mula sa Diyos patungo sa buhay natin. Kasi ang may i-offer natin, malinis na bagay, malinis na puso, malinis na budhi. Amen? So, unclean animals had a purpose, mga kapatid. Nabanggit ko na kanina, yung mga reason kung bakit kailangan nandoon sila. Pero alam niyo po, ang holiness kasi ay hindi po dapat nadidictate ng culture or ng kung ano yung umuuso, mga kapatid. Holiness is defined by God. Kapag sinabi ng Diyos na ang isang bagay ay marumi, yan ay detestable, yan ay hindi kalugod-lugod sa kanyang paningin, mga kapatid, walang kahit anumang justification mula sa tao ang makapagpapalinis nun. Kapag sinabi ng Diyos na ayoko ng immorality, ayoko na ang lalaki ay sumisiping sa kapwa lalaki, unclean yan, ayoko na ang babae sumisiping na ikipagrelasyon sa kapwa babae, unclean yan, walang kahit anumang human justification ang makapagja-justify na hindi, karapatan nila yan, nagmamahalan sila. Kasi ganyan na po sa ibang bansa ngayon, mga kapatid. Dahil sa kanila pong ipinaglalaban na karapatan, kahit na nilalabag nila ang salita ng Diyos, wala na silang pakialam. Kasi ang stand na nila, hindi. Lahat naman ng tao may karapatang mabuhay. Kaya pati nga yung rainbow, ginawang simbolo ng mga kabaklaan nila at mga kabadingan nila. Na ang original symbol talaga niyan ay covenant ng Diyos. Yung rainbow, mga kapatid.
So God preserved both clean and unclean, but not equally. Pansinin nyo sabi dito, magdala ka ng 7 pares ng bawat hayop na malinis, 7 sa malinis, at 1 pares naman sa hindi malinis. So ano po yung ipinapakita dito mga kapatid? Na yung malinis na hayop, minumultiply niya. Yung unclean na hayop, mga kapatid, nagmumultiply din pero merong limitation. Kasi nga ang purpose lang nila ay magbalanse sa ecological, sa ecosystem. For example, yung vulture, mga kapatid. Ang vulture kasi, kumakain niya ng mga dead animals. Kaya sa ibang bansa, yung merong isang tribo, ewan kung sa Tibet yun, basta isang tribe sila na hindi nila nililibing yung mga patay nila. Pinapabayaan lang nilang nakabuyang-yang sa talampas or sa bundok, at ang vulture na po ang bahala doon. Para sa kanila, ano yun? Culture nila yun, paniniwala nila yun. Yung mga uwak, kakainin yung mga deceased body, mga dead bodies, mga kapatid. So yun ang purpose ng mga unclean animals. Kaya nga, ipinagbabawal ng Diyos na ito ay kainin. Kasi marumi. Mga paniki. Diba? Sabi nga nila, kaya kumalat ang COVID kasi andyan na nga yung manok hindi na nga pinalipad ng Diyos. Diba ang manok di naman nakakalipad, para yun na lang ang kainin ng tao, di na siya mahirapan. Tapos ang kinain pa yung nakatago na sa loob ng kuweba, nananahimik na nga. Ginawa pang soup bath. May carrier ng virus ang mga paniki. Kaya yun yung explanation kung bakit kumalat yung COVID sa China. Dahil kung ano-anong mga exotic na pagkain na animals, yung kanila pong kinakain, pati pagong, pati ahas, kung ano-ano nasa Bible, considered ito as unclean, mga kapatid. Amen? So yung clean animals, they were given abundance. Kasi kailangan sila sa sacrifice, sa worship, at sa covenant, mga kapatid. So kung ano yung mga bagay na merong purpose, mga kapatid, and useful, ay pinagpapala at pinararami po ng Diyos. Amen? God invests more on what is clean. Kaya kung gusto po natin na mas maraming space ng provision and blessing ang Diyos sa buhay natin, i-preserve po natin yung bagay na malinis sa buhay po natin. Amen? So, if you want God's blessing in abundance, mga kapatid, maging clean vessel po tayo. Amen po? So, clean and unclean represent spiritual realities. So, ang malinis po na hayop, sinisimbolize niya po yung purity, holiness, and obedience. Kagaya ng binanggit ko sa inyo kanina, hayop yun, pero nung sinabi ng Diyos na pumasok na kayo sa loob ng barko, sumunod sila. So people who honor God, na marunong magpasakop sa Diyos, mga kapatid, ay Kanya pong pinipreserve para sa Kanya ring purpose. So yung unclean things and animals, mga kapatid, nire-represent po nito yung flesh, yung sin. Amen? Not acceptable for worship. Kaya alam niyo po doon sa Old Testament, pag mayroong isang lalaki na marumi at pumasok siya sa tinatawag na dakong kabanal-banalan, yung Holy of Holies, pinapatay po yun ng anghel doon sa loob ng tabernacle. Kasi marumi siya Kaya ang ginagawa po ng mga saserdote, kapag may papasok po na priest doon, at hindi siya karapat-dapat dahil may nakomit siyang isang kasalanan, at detestable siya sa paningin ng Diyos, bigla na lang po yung lalagapak sa sahig. Kaya yung mga saserdote, tinatalian po yung paa. Para pag pinatay po yun ng anghel doon sa loob ng dakong kabanal-banalan, hihilahin na lang po yung tali para mailabas yung bangkay. So, unclean animals represent sin. Amen?
Kaya ang sabi ni Paul dito, meron talagang labanan ng spirit and flesh. Yung isa, gustong mag-worship sa Diyos, yung spirit natin, at yung laman naman natin ay gustong magrebelde sa Diyos. Yung isa gustong sumunod, yung isa naman ay gustong mag-compromise. Di ba sabi ni Paul, meron akong gustong gawin eh. Gusto kong magpakabanal, pero ang nagagawa ko ay yung taliwas sa aking kagustuhan. Amen? Alam niyo po, ito pong deception ng kaaway. Gusto niya na ang mag-maintain at mag-survive sa buhay natin ay yung mga unclean things. Ang gusto ng kaaway, ang mangibabaw sa nature natin ay yung mga bagay na makapagpaparumi sa atin. Kaya nga, di ba minsan, kahit mabait ang isang tao, minsan nakakapagsalita tayo, di ako makapaniwala. Nung nagalit, parang halimaw. Kasi ganun ang gusto ng kaaway. Di ba? Tahimik lang yan, pero nung napuno naman, pinagmumura kami. Kasi ang gusto po ng kaaway ay lumabas yung nature natin na marumi. Ang gusto ng kaaway, lumabas yung tinatawag na pagiging hayop. Eh, hindi naman tayo hayop eh. Amen? Nilikha tayo ng Diyos base sa kanyang wangis at larawan. Amen? Ang gusto po ng banal na espiritu sa buhay natin ay ma-maintain yung ating pong clean nature. Kasi doon po, magmumultiply yung favor ng Diyos. Isipin mo kapag puro karumihan ang nakabalot sa yung pagkatao, paano dadaloy ang blessing ng Diyos diyan? Puro ka unclean things. May mga bad habits ka, may mga bad thinking ka, bad motives, mga bad words na lumalabas sa nguso, na galing sa puso, tapos mag-e-expect ka ng blessing. Kaya ang gusto ng Diyos, maging clean vessel tayo. Kasi doon lang dadaloy ang pagpapala, mga kapatid. So, another thing kung bakit dinidistinguish ng Diyos sa atin, na kailangan po tayo ay kabilang doon sa mga clean, mga kapatid. Only the clean could be offered to the altar. Hindi naman nag-offer si Noah ng ng buaya. Di ba? Hindi naman siya nag-offer ng marumi, ng biyak ang kuko, ng baboy. Hindi. Ang in-offer niya ay malinis na hayop. Amen? So, kagaya ng binanggit ko, mga kapatid, kapag kabilang po tayo doon sa malinis na kino-consider, nire-represent po nito sa buhay natin yung clean heart and clean life, mga kapatid. So kapag tayo po ay malinis, God smelled the offering and He was pleased. Nung in-offer ni Noah yung malinis na hayop, nabanguhan siya at siya ay na-please, siya ay nalugod doon sa offer na yon ni Noah. A clean offering changed Noah's future. Dahil po sa offering na yun ni Noah, pinagpala po ang kanyang buhay, pati na ang kanyang sambahayan. Amen? Kaya po, ito po, tandaan po natin mga kapatid. Kapag namumuhay tayo sa purity, it releases promise. Holiness unlocks covenant. Nung nalugod ang Diyos, sa offering na yon, ipinangako niya, hindi ko na ide-distract ang daigdig na ito sa pamamagitan ng baha. Amen? So, piliin po natin mga kapatid kung saan tayo lulugar or magiging kabilang. Kung pipiliin po natin lumago sa pananampalataya, pipiliin ba natin na yung thoughts natin ay malinis or dirty thoughts? Alam niyo po ba sa mga pag-aaral, ang mga tao daw po na addict or nasa ilalim sila ng tawag, ang science kasi meron silang ibang term na tinatawag doon sa mga addict po sa mga pornographic materials. May iba silang term diyan, nakalimutan ko lang. Alam niyo, ang utak ng isang tao po na babad sa panonood ng mga porn, yung utak niya lugaw. Yung brain cells niya
matubig na hindi dapat. Namamatay yung mga nutrients na nandoon sa utak. Siguro kapupuyat, kanunood. Di ba mga kapatid? Hindi siya nagiging productive. Amen? Di ba sa Bible nga yung anak na lalaki ni Judah namatay, ang kaugalian nila, namatay yung kapatid mong lalaki, kailangan yung asawa nun, kalingain mo, magiging asawa mo na rin para magkaroon siya ng anak dahil sa'yo. So, ang ginagawa naman po nung anak ni Judah na yun, si Onan yata yung pangalan. Winiwisik niya sa labas yung kanyang semen. Alam niyo yung ginawa ng Diyos sa kanya? Pinatay siya. Pinatay siya, mga kapatid. Kaya alam niyo ho, mamili tayo between clean habits or sinful habits. Clean relationship or destructive relationship. Clean motives or selfish motives. Kasi, kung ano yung ikikip natin sa buhay natin. Kunyari, if we feed on prayer, mga kapatid, lalago ang pananampalataya natin. If we feed our soul with worship, magiging mas banal tayo. If we feed purity in our life, lalago yung righteousness sa buhay natin. Pero kung ang ikikip naman natin ay mga unclean things, for example, lust, ano ang lalago? Temptation. Diba? Kasi kung sa sarili mo pa lang, wala ka ng disiplina, paano pa paglabas mo? Ang daming available na temptation. If you feed on anger, nilalason mo ang sarili mong pagkatao. Amen? If you feed to compromise, mas lumalago po yung darkness or dark side sa iyong pagkatao po. So God wants our life to be a clean offering, a clean heart, a clean mind, clean hands, clean motives, and a clean living. Bakit po mga kapatid? Dahil sa malinis na pamumuhay, doon po nagmumultiply ang biyaya ng Diyos. Tayo po ay magsitayo sa kanyang presensya. Salamat Lord, dahil sa mga simpleng detalyeng ito sa iyong salita, ay meron kaming mga natutunan. Hindi lang pala for reproduction kung bakit mo pinapasok sa loob ng ark ang mga hayop, meron ka palang mensaheng nais ituro sa amin, Panginoon. Na dapat po ang pinipreserve, pinapriority namin sa buhay ay magkaroon ng malinis na pagkatao sa iyong harapan. Hallelujah. Narito ang puso ko, naghihintay sa iyo, naghahangad ng paglilinis mo. Narito ang buhay ko, umaasa sa iyo, naghahanap ng pangunawa mo. Linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo, Jesus. Bawat sulok ng pusong ito, pintig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Minsan pa, narito ang puso ko, narito ang puso ko, umaasa sa'yo, naghahanap ng paglilinis mo. Narito ang puso ko, narito ang puso kong umaasa sa iyo, naghahangad ng pangunawa mo. Linisin mo
linisin mo ako. O Panginoon, linisin mo ako. O Panginoon, linisin mo, Jesus. Bawat sulok ng pusong ito, pintig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Linisin mo ako, o Panginoon, linisin mo ako. O Panginoon, linisin mo, Jesus. Bawat sulok ng pusong ito, pintig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Pintig nito'y luhat daig, pintig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Pintig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Wala kaming ibang pinakamimithi kundi maging isang malinis, mabangong samyo, pleasing bilang isang sacrifice. Ang aming pong maging buhay, Panginoon, ay maging malinis ayon sa iyong paningin. Bagamat kami nagkukulang, nagkakasal at nagiging marumi, Panginoon, ngunit salamat sa iyong divine grace, Panginoon. Salamat sa iyong pagpapatawad at salamat dahil sa iyong dugo, gaano man kami naging marumi, Panginoon, ay hinugasan kami sa pamamagitan po ng iyong precious blood. Lord, maraming salamat at dalangin namin, Lord, na biyayaan niyo kami ng discernment to distinguish between clean and unclean things, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na hindi kami pumalya sa ganitong bagay, Panginoon. Magkaroon kami ng malalim na discernment, Panginoon, upang hindi kami ma-deceive ng kaaway, Lord. Upang hindi kami matalo, hindi kami maakay, Panginoon, ng kamunduhan. Bagkus ma-preserve namin ang purity namin sa iyong harapan, Panginoon. At dalangin ko, Lord, ikaw po ang mag-invoke ng mga prayer sa puso ng aking mga kasama. Ito po ang aming samot dalangin. Sa ngalan ni Jesus. Amen at Amen.